Sa isang di inaasahang pagkakataon, nalihis ang direksyon ng buhay ni Georgina nang madiskubre ang pambababae ng kanyang tatay. Dahil sa sama ng loob, inatake sa puso ang kanyang nanay. Sa isang iglap, ay nasayang ang kanyang mga pangarap. Doon na gumulo yung buhay mo, wala kang mami. Then very close ako sa mami ko. Kasi older girl ako. Tapos nalaman mo pa ng babae yung dati mo. Parang nalaman mong gano'n, binetray yung mami mo. Nilunod ni Georgina ang kanyang sarili sa mga bagay na sa tingin niya'y makapagpapasaya sa kanya. Iniwasan niyang makipagrelasyon sa mga lalaki sa paniwalang walang matino sa kanila. Ang feeling ko parang nobody can help me except myself. I have to help myself na kailangan talaga mag-survive ako. Ngunit sa likod ng ipinapakitang tapang ay ang kalungkutang nadarama ni Georgina. Kalungkutang tanging kamatayan lamang ang tingin niya'y makapagbibigay ng katahimikan. Ngunit may ibang plano palang nakalatag para sa kanya. Meron ako narinig sa left ear ko na parang sinasabi niyang, okay lang lahat, wala yan. May namatay ni Jesus para sa'yo. Tila itinakda ng may kapal, isang tawag ang kanyang natanggap. Isang paanyayang makipagkwentuhan. Ito ang naging daan upang sa kanyang pakikipagkita sa kaibigan ay mapanood niya ang The 700 Club. Dito narinig niya ang mga katagang nakapagpabago sa kanyang puso. Si Pat Robertson nagsasalita. Sabi niya, there were two women here. The other one had backslidden from the Lord. Just go back. God will heal your kid. Na? And the other one is planning to commit suicide. But God has a very great plan in your life. Not later, not tomorrow, but this time, I'd be very serious with God and follow God. Ang mga katagang iyon ang nagturo kay Georgina na mailagay sa ayos ang direksyon ng kanyang buhay. Ang unang hakbang ay ang mapatawad ng kanyang ama at paghingi rin ng tawad. Dito mas lalong lumalim ang relasyon ni Georgina sa Panginoong Diyos. Mahigit 10 taon na sa Abu Dhabi si Georgina at kanyang asawa at mga anak. Patuloy silang naglilingkod sa Diyos, puno ng galak at saya, di na muling lumingon sa kanyang dating buhay. Ibang God is sending people to let you know na mahal ka niya. And, I mean, you know, words will never be enough para pasalamatan mo, Panginoon. Napakabuti niya. Bagaman sinful ka, napakasama mong tao, but still, yung love niya never changing.